pangkalahatang ideya. Ang How to Stop Worrying and Start Living, 1944 ni Dale Carnegie, ay isang klasikong genre ng self-help at nakabenta ng milyon-milyong kopya sa buong mundo. Binabalangkas ng Carnegie ang maraming mga diskarteng na subok sa oras para sa pagbabago ng mga kaisipan at pag-uugali upang maalis ang pag-aalala. Ang mga epekto sa kalusugan ng takot at pag-aalala ay maaaring maging seryoso, ngunit ang isang malalim na pagnanais na iwaksi ang mga negatibong pattern ng pag-iisip ay makakatulong sa mga individual na maiwasan ang kanilang mga nakakapinsalang epekto sa kalusugan. Ang isang malaking balakid sa pagtagumpayan ng pag-aalala ay ang pagkalito tungkol sa sanhi nito. Mahalagang suriin ang mga damdamin ng pagkabalisa upang matukoy kung ano ang nasa ilalim at kung ano ang maaaring gawin upang matugunan ang mga ito. Bahagi ng pagsusuri ng mga alalahanin ay kinabibilangan ng paglalagay sa kanila sa pananaw sa pamamagitan ng pagtatanong sa sarili ng mga kritikal na katanungan, halimbawa, maaaring isaalang-alang ng isang nag-aalalang individual kung gaano kahalaga ang isang partikular na pag-aalala sa sukat na 1 hanggang 10. Ang mga pilosopo, propeta, at matagumpay na tao sa buong kasaysayan ay nagbigay ng ilang iba pang mga pamamaraan para maalis ang mga pagkabalisa. Ang pag-aaral na i-relax ang katawan ay maaaring mabawasan ang pag-aalala. Ang pag-iisip ng mga positibong kaisipan ay makakatulong upang makaakit ng mga positibong karanasan. Makakatulong ang pagkuha ng buhay ng paisa-isa upang maiwasan ang pagkapagod. Ang isang paraan upang i-neutralize ang mga takot ay tanggapin na magkakatotoo ang mga ito habang sabay na nagsisikap na matiyak ang ibang resulta. Ang pagtanggap ng kritisismo ay makakatulong din sa pagpapagaan ng mga pagkabalisa. Natural na matakot at itulak ang pagpuna, ngunit kung isasaalang-alang ito sa ibang paraan, ibig sabihin, bilang isang tuol para sa personal na pagpapabuti, ay maaaring mabawasan ang takot. Marahil ang pinaka-epektibong pamamaraan para maalis ang pag-aalala ay ang pag-uuna sa iba. Kapag ang mga tao ay natupok sa pamamagitan ng pagbibigay at paglilingkod, ang kanilang sariling mga problema ay nagiging hindi gaanong mahalaga. Ang isang simpleng pangako na ngumiti sa bawat tao sa kalye ay makapagpapagaan ng nag-aalalang isip. Ang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan ay maaaring maglagay ng mga makamundong pagmamalasakit sa pananaw. Ang pag-aalala ay hindi ibinigay. Ang pagsasanay sa mga pamamaraan na ito ay hahantong sa kadalian, kaligayahan, at karunungan. Mga pangunahing insight. Ang pag-aalala ay maaaring makasama sa kalusugan. Ang pag-aaral ng mga damdamin ng pag-aalala ay maaaring gawing mas madaling pamahalaan ang mga ito. Ang paggawa ng desisyon at pagkilos dito ay pumutol sa pag-iisip. Maaaring ma-neutralize ang mga takot sa pamamagitan ng pagtanggap sa pinakamasamang maaaring mangyari at pagkatapos ay magsikap na mapabuti ang naisip na resulta. Ang pagsusuri sa kritisismo ay maaaring makatulong na matukoy kung dapat itong iwaksi o gamitin bilang isang tuol para sa personal na pagpapabuti. Ang pananatiling abala, lalo na sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, ay nangangahulugan ng mas kaunting oras para sa pag-aalala tungkol sa sarili. Ang pagbaling sa isang mas mataas na kapangyarihan ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng pag-aalala. Ang pag-iisip ng mga masasayang kaisipan ay maaaring humantong sa higit na kasiyahan at makaakit ng mga positibong karanasan. Ang pagsisikap na mabuhay ng paisa-isa ay nag-aalis ng mga pagkabalisa tungkol sa kahapon at bukas. Ang pagkapagod ay maaaring magdulot ng pag-aalala. Ang pag-aaral na i-relax ang katawan ay maaaring mabawasan ang pagkabalisa. Mga pangunahing sanggunian sa pananaw. Pangunahing pananaw 1. Ang pag-aalala ay maaaring makasama sa kalusugan. Ang pagtagumpayan ng pagkabalisa ay hindi maliit na bagay. Naiintindihan ng mga siyentipiko na ang pag-aalala ay nakakapinsala sa katawan. Ayon sa mga eksperto sa Harvard Medical School, ang patuloy na pag-aalala ay nag-udyok ng tugon sa stress, na kilala bilang away o paglipad, sa araw-araw. Ang pagtugon sa pakikipaglaban o paglipad ay nagiging sanhi ng pagtakbo ng puso at ang dugo ay inililihis mula sa mga organ ng pagtunaw patungo sa utak.
Maaari itong maging sanhi ng pagduduwal, pagkahilo, pagtatae, at iba pang mga sintomas. Ang talamak na pagkabalisa, na kilala bilang Generalized Anxiety Disorder o Panic Disorder, ay maaaring lumikha ng mas malubhang komplikasyon. Sa mahabang panahon, ang stress ay maaaring magdulot ng problema sa puso, mga sakit sa paghinga, at sakit sa gastrointestinal. Ang pagkabalisa ay maaari ring humantong sa mapanirang mga gawi kabilang ang paninigarilyo, paggamit ng droga, labis na pag-inom ng alak, at labis na pagkain na lahat ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan. Pangunahing pananaw 2. Ang pag-aaral ng mga damdamin ng pag-aalala ay maaaring gawing mas madaling pamahalaan ang mga ito. Ang mga unang hakbang na dapat gawin ng mga tao kapag nakaramdam ng labis na pag-aalala ay, una, linawin kung ano talaga ang pag-aalala, pagkatapos, upang matukoy kung ano ang sanhi nito, at panghuli, mag-brainstorm ng mga posibleng solusyon. Nakakatulong ang pagsulat ng mga saloobin o ibahagi ang mga ito sa ibang tao. Dapat isaalang-alang ng mga taong nakakaranas ng pag-aalala kung gaano kalamang na mangyayari ang anumang inaalala nila, at kung gaano kahalaga ang resulta sa engrandeng pamaraan ng mga bagay. Halimbawa, ipagpalagay na si Celia at ang kanyang amo, si Monica, ay hindi magkasundo sa opisina. Sa labas ng trabaho, ang dalawa ay may disenteng relasyon, ngunit bilang mga katrabaho, sila ay mapagkumpetensya at kritikal sa trabaho ng isa't isa. Si Celia ay nag-a-apply para sa iba pang mga trabaho, at pagkatapos ng ilang buwan, siya ay halos makakuha ng isang alok na trabaho sa isang kumpanyang mahal niya. Ang problema ay, bago pumirma ng kontrata, ang kanyang prospective na employer, si Tom, ay gustong makipag-usap kay Monica tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng magtrabaho kasama si Celia. Dahil dito ay kinakabahan si Celia. Sinasabi ba niya kay Tom na mas gugustuhin niyang huwag itong makipag-ugnayan sa kanyang amo, dahil komplikado ang relasyon nila ni Monica? Ito ay maaaring magpaisip kay Tom ng 2 beses tungkol sa pagkuha ng isang taong hindi nakakasundo sa kanyang mga nakatataas. Nanahimik ba siya at hinahayaan si Tom na makipag-ugnayan kay Monica, kahit na maaaring walang positibong sasabihin si Monica tungkol sa kanya? Alinmang paraan, maaaring makaligtaan ni Celia ang isang alok na trabaho. Upang malutas ang kanyang pagkabalisa, maaaring makatulong para kay Celia na umatras at tanungin ang kanyang sarili kung gaano ba talaga kahalaga ang desisyong ito. Kung nagkamali si Celia at hindi siya tatanggapin ni Tom, hindi magwawakas ang mundo. Magkakaroon pa rin ng trabaho si Celia at napatunayan niya sa kanyang sarili na siya ang uri ng talento na sinusubukang i-recruit ng mga kumpanya. Ang pagsusuri sa kanyang mga alalahanin ay makakatulong kay Celia na linawin ang sitwasyon at mapawi ang kanyang mga nerbiyos. Pangunahing pananaw 3. Ang paggawa ng desisyon at pagkilos dito ay pumutol sa pag-iisip. Pagkatapos pag-aralan ang pag-aalala, ang susunod na hakbang ay gumawa ng plano ng aksyon. Ang pagmumuni-muni sa isang pag-aalala kapag nasuri na ang bawat anggulo ay magsasama lamang ng pagkabalisa. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa issue ng Setyembre 2013 ng Journal Experimental Neurobiology, ang pagstiwing sa isang problema ay maaaring lumikha ng negatibong feedback loop. Ang pag-aalala ay nagpapalitaw ng mga prosesong pisyolohikal sa utak. Kapag ang isang tao ay nag-aayos sa kung ano ang maaaring magkamali, pinapagana nito ang tinatawag ng mga psychologist na isang pessimistic neural network, habang ang utak ay gumagawa ng mga koneksyon sa iba pang mga sitwasyon kung saan ang tao ay nakaramdam ng pag-aalala. Upang malabanan ang pessimistic na paraan ng pag-iisip na ito, dapat isaisip ng nag-aalala ang mga katulad na sitwasyon kapag ang mga bagay ay naging maayos. Pangunahing pananaw 4. Maaaring ma-neutralize ang mga takot sa pamamagitan ng pagtanggap sa pinakamasamang maaaring mangyari, at pagkatapos ay magsikap na mapabuti ang naisip na resulta. Kung ang isang tao ay pinahihirapan ng patuloy na pag-aalala, ang isa pang kapaki-pakinabang na pamamaraan ay ang isipin ang pinakamasamang resulta na posible, tanggapin na ito ay maaaring magkatotoo, at pagkatapos ay magpatuloy sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang upang maiwasan ang sitwasyong iyon. Halimbawa, sa halip na matakot na aalis ang isang kakilala, mas mabuting tanggapin na ang lahat ng mga relasyon ay magwawakas ng maaga o huli,
at pagkatapos ay isaalang-alang ang mga paraan upang gawin ang relasyon sa pinakamainam na magagawa nito pansamantala. Ito ay maaaring humantong sa isang panghabang buhay na pagsasama na tumatagal hanggang sa paghihiwalay ng kamatayan. Itinuturo ng Budismo ang pagtanggap bilang isang paraan ng pag-alis ng pagkabalisa na may kaugnayan sa pagnanais at pag-ayaw. Likas na sa tao ang maghangad ng isang bagay at matakot na hindi ito posibleng makuha o hindi magugustuhan ang isang sitwasyon at mag-alala kung paano aalisin ito. Katulad nito, likas sa tao para sa mga tao na matakot na mawala ang mayroon na sila. Instinctive din na umatras mula sa pisikal o emosyonal na kakulangan sa ginhawa sa halip na subukang harapin ito. Sa kanyang aklat na Radical Acceptance, Embracing Your Life with the Heart of a Buddha, 2003, psikologo, may akda, at guro ng pagmumuni-muni na si Tara Brach ay nagmamasid na ang ganitong uri ng pag-iwas ay nag-iiwan sa mga tao na patuloy na hindi nasisiyahan at nababalisa. Ang pagiging natupok sa pagsisikap na baguhin o kontrolin ang katotohanan, idinagdag niya, ay nangangahulugan ng pagkawala sa kasalukuyang sandali ng pamumuhay. Gaya ng sinabi ni Brach, ang paglabas sa ating hawla ay nagsisimula sa ganap na pagtanggap sa lahat ng bagay tungkol sa ating sarili at sa ating buhay, sa pamamagitan ng pagyakap ng may pagpupuyat at pangangalaga sa ating sandali. Sa sandali na karanasan. Ang pagtanggap sa mahihirap na karanasan ng may habag, naniniwala si Brach, na nagbibigay daan para sa ganap na kasiyahan sa buhay. Pangunahing pananaw 5. Ang pagsusuri sa kritisismo ay maaaring makatulong na matukoy kung dapat itong iwaksi o gamitin bilang isang tuol para sa personal na pagpapabuti. Ang pag-aalala sa negatibong pamumuna mula sa mga katrabaho, amo, o miyembro ng pamilya ay karaniwan. Ang pagtingin sa mga kritisismo mula sa iba't ibang mga anggulo ay makakabawas sa ganitong uri ng pagkabalisa. Maaaring gamitin ang kritisismo bilang isang tuol para sa pagpapabuti ng sarili, ngunit mahalagang maging maingat sa kung paano inilalapat ang pagpuna na iyon. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagbagsak ng husto sa sarili para sa mga pangkalahatang katangian tulad ng antas ng katalinuhan ay maaaring humantong sa depresyon. Gayunpaman, ang pagpuna sa sarili o pagtanggap ng kritisismo mula sa iba tungkol sa mga partikular na pag-uugali, tulad ng pamamahala ng oras, ay maaaring humantong sa paglago. Ang pagsusuri sa kritisismo ay maaaring makatulong na matukoy kung ito ay makatwiran o walang batayan. Halimbawa, isaalang-alang ang isang middle-class na negosyanteng babae na tumutulong sa mga walang tirahan sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila sa kanyang tahanan, nag-aalok ng pagkain, damit, at kung minsan ay tirahan. Nakikita ng mga katrabaho ng babae na nakakainis ang pag-ugaling ito. Sa paligid ng opisina, sinasabi nila sa kanya na siya ay mabaho. Tinanong nila siya kung gaano karaming tao ang nakatira sa kanyang bahay araw-araw. Sinisiraan pa siya ng mga ito sa mga bagay na hindi nauugnay, binibiro ang estilo ng pananamit at ayos ng buhok. Minsan ang pamimintas na ito ay nagpapahina sa kanya, ngunit sinusubukan niyang panatilihin ang pananaw. Alam niyang tama ang kanyang ginagawa, at walang basehan ang mga pag-atake ng kanyang mga kasamahan. Pangunahing pananaw 6. Ang pananatiling abala, lalo na sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, ay nangangahulugan ng mas kaunting oras para sa pag-aalala tungkol sa sarili. Ang pagpupuno sa mga oras ng araw sa trabaho, pamilya, libangan, o iba pang aktibidad ay nakakatulong upang mawala ang pag-aalala, may mas kaunting oras para sa pagmumuni-muni. Kapag itinalaga ng mga nag-aalala ang kanilang sarili sa isang mas malaking layunin, nakikita nilang bumababa ang kanilang mga alalahanin. Kapag iniisip ng mga tao ang iba, mas kaunti ang oras para pagsikapan ang sarili nilang mga problema. Dagdag pa, ang mismong pagkilos ng pagbibigay ay nagdudulot ng kagalakan. Sinusuportahan ng agham ang lumang karunungan na ito. Ang philanthropy advisor na si Jenny Santi, sa kanyang aklat na The Giving Way to Happiness, Stories and Science Behind the Life-Changing Power of Giving, 2015, binanggit ang maraming pag-aaral na nagpapakita na ang paglilingkod sa iba ay humahantong sa kaligayahan. Ang isang pag-aaral noong 2000
at 8 ni Elizabeth II ng Universidad ng British Columbia, ay natagpuan na ang paggastos ng pera sa iba ay lumilikha ng higit na kaligayahan kaysa sa paggastos sa sarili. Natuklasan ng iba pang pananaliksik na ang mga nakikibahagi sa isang aktibidad sa pagtulong ay nakakaranas ng isang estado ng euphoria na katulad ng isang runner's high. Ang pagbibigay ng ilaw sa parehong bahagi ng utak gaya ng pagkain, kasarian, at cocaine. Bilang tagapagtaguyod ng alternatibong medisina, may akda, at pampublikong tagapagsalita na si Deepak Chopra ay nagsabi sa kanyang paunang salita sa aklat ni Santi, ang permanenteng kaligayahan ay nagreresulta kapag wala ka ng personal na taya sa mundo. Kapag nakita mo ang patuloy na pangangailangan ng ako, at ang akin, wala nang mga pangangailangan ang mananatili, at pagkatapos ang bawat hininga ay kaligayahang nagbibigay ng sarili sa kaligayahan. Pangunahing pananaw 7. Ang pagbaling sa isang mas mataas na kapangyarihan ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng pag-aalala. Ang mga tao ay hindi kailangang maging relihiyoso sa tradisyonal na kahulugan upang umani ng mga benepisyo ng paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang paniniwala lang na may mas malaki pa doon ay sapat na. Ang pagbaling sa espiritualidad ay makapagpapagaan sa pasanin ng pagdadala ng mga alalahanin ng mag-isa. Bilang karagdagan, ang pagmumuni-muni sa walang hanggan ay nakakatulong na ilagay ang mga alalahanin tungkol sa sarili sa isang mas malawak na pananaw. Iminumungkahi ng pananaliksik na mayroong ugnayan sa pagitan ng espiritualidad at pag-aalala. Ang 2007 na pagsusuri ng panitikan sa pagkabalisa at relihiyon na inilathala sa Southern Medical Journal ay nagpasya na mahirap magtatag ng sanhi sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, ang isang pagsusuri noong 2001 ng higit sa 70 pag-aaral sa relihiyon at pagkabalisa ay nagsasaad na halos kalahati ng mga pag-aaral na ito ay natagpuan na ang mga taong relihiyoso ay may mas mababang antas ng pagkabalisa. Pangunahing pananaw 8. Ang pag-iisip ng mga masasayang kaisipan ay maaaring humantong sa higit na kasiyahan at makaakit ng mga positibong karanasan. Ang saloobin ng mga individual ay may napakalaking kapangyarihan sa landas na tinatahak ng kanilang buhay. Kung paano nila pipiliin na madama at tumugon sa kanilang kapaligiran ang tumutukoy kung nakadarama sila ng kahabag-habag o mapalad. Ang pananaw na ito ay naaayon sa batas ng pang-akit, isang paniniwalang binuo ng kilusang New Thought ng ika-19 na siglo na pinaniniwalaan na ang positibong pag-iisip ay maaaring literal na makaakit ng mga positibong karanasan at vice versa. Ang mga pamamaraan na ginamit upang makaakit ng mga positibong resulta ay kinabibilangan ng mga pagpapatibay at pagpapakita ng mabuting kalusugan at magandang kapalaran. Pinasikat ang Law of Attraction kamakailan sa 2006 film at kasunod na aklat na tinatawag na The Secret, 2006. Ang isa pang paraan para baguhin ng mga tao ang kanilang mga iniisip at buhay ay ang pagsasanay ng pasasalamat. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagbibigay ng pasasalamat ay maaaring mapabuti ang kalusugan ng isip. Halimbawa, natuklasan ng isang pag-aaral noong 2017 ng mga taong may talamak na schizophrenia na inilathala sa Indian Journal of Psychiatry na ang pagtataguyod ng pasasalamat sa mga pasyente ay nagpapataas ng kanilang kalidad ng buhay. Pangunahing pananaw 9. Ang pagsisikap na mabuhay ng paisa-isa ay nag-aalis ng mga pagkabalisa tungkol sa kahapon at bukas. Ang pagsasaalang-alang sa mga pagkakamali ng kahapon o mga gawain bukas ay nangangahulugan ng pagkukulang sa ngayon. Mahalagang matuto mula sa mga pagkakamali at magplano para sa bukas, ngunit huwag mag-alala tungkol sa nakaraan o sa hinaharap. Ang pagkuha ng mga bagay ng paisa-isa ay maaaring gawing mas madaling pamahalaan at kasiyasya ang buhay. Ang mindfulness, ang kasanayan ng pagbibigay ng kamalayan sa kasalukuyang sandali, ay naging isang buzzword sa unang bahagi ng 21 siglo. Ngunit ang pananatiling batay sa kasalukuyang karanasan ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang isang artikulo noong 2014 na ni Jack Petranker sa Tricycle Magazine, isang non-sectarian Buddhist quarterly, ay tumitingin sa kung ano ang ibig sabihin ng magsalita ng kasalukuyang sandali at nakikilala ang 4 na magkakaibang paraan ng pagpapanatili ng atensyon sa ngayon.
Ang unang uri ng presensya, therapeutic presence, ay nagsasangkot ng pagpapaalam sa nakaraan at sa hinaharap at pagtanggap ng mga bagay kung ano sila. Ang masayang presensya ay isang paraan ng pagpapahusay sa buong pandama na karanasang magagamit sa bawat sandali. Sa maingat na presensya, ang mga practitioner ay patuloy na nagpapaalala sa kanilang sarili ng kanilang sariling mortalidad na ang katawan ay gawa sa parehong mga elemento tulad ng mga karagatan, bundok, at mga puno, at ang katawan ay malapit ng mabulok at babalik sa kalikasan. Ang aktibong presensya ay nagsasangkot ng pagkilos sa mga prinsipyo ng isang tao sa kasalukuyang sandali. Binubuo ng Petranker ang 4 na pamamaraan tulad nito. Sa therapeutic presence, aktibong pinipili mo kung saan itutuon ang iyong atensyon. Sa masayang presensya, aktibong pinipili mo ang iyong reaksyon sa iyong karanasan. Sa maingat na presensya, aktibong pinipili mo kung paano unawain ang iyong karanasan. Ang aktibong presensya ay may potensyal na pumunta pa. Kapag ako ay aktibong naroroon, pipiliin ko kung anong mga halaga ang aking ipapatupad. Pangunahing pananaw 1-0. Ang pagkapagod ay maaaring magdulot ng pag-aalala. Ang pag-aaral na i-relax ang katawan ay maaaring mabawasan ang pagkabalisa. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang kakulangan sa tulog ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa. 15. Upang maiwasan ang pagkahapo, pinakamahusay na magpahinga bago mapagod at magsanay ng mga diskarte sa pagpapahinga tulad ng mabilis na pag-idlip pagkatapos ng tanghalian o bago ang hapunan o magtrabaho habang nakahiga. Ang Mayo Clinic ay nag-aalok ng ilang mga rekomendasyon para sa pagpapatahimik ng katawan. Upang magsagawa ng autogenic relaxation, ang mga taong nakakaranas ng pagkabalisa ay makakahanap ng isang tahimik na lugar, ipikit ang kanilang mga mata, at ulitin ang mga nakapakalmang parirala sa kanilang sarili. Maaari nilang isipin, halimbawa, na ang kanilang mga paa ay mainit, maluwag, at mabigat, at ang kanilang noo ay malamig. Ang progresibong pagpapahinga ng kalamnan ay nagsasangkot ng paghihigpit at pagkatapos ay pagpapahinga sa bawat grupo ng kalamnan mula sa mga paa hanggang mukha. Makakatulong din ang visualization. Ang pagpapabagal sa paghinga at pag-alala sa imahe ng isang mapayapang lugar, pag-imagine ng mga tanawin, amoy, at tunog ay makakapagpakalma sa mga ugat. Higit pa sa pagpapagaan ng pag-aalala, ang pagsasanay sa pagpapahinga ay may maraming iba pang benepisyo sa kalusugan. Maaari itong magpababa ng presyon ng dugo, mapabuti ang panunaw, makatulong na mapanatili ang malusog na mga antas ng asukal sa dugo, pataasin ang daloy ng dugo, bawasan ang malalang pananakit, pagbutihin ang konsentrasyon at kalidad ng pagtulog, at pataasin ang kumpiyansa. Mahalagang tao. Si Dale Carnegie, 1888-1955, ay lumaking mahirap sa isang bukid sa Missouri. Pagkatapos lumipat sa New York City bilang isang binata, nagturo siya ng mga klase sa gabi sa pampublikong pagsasalita sa YMCA. Siya ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang guro sa pagsasalita sa publiko at isinulat ang 1,936 bestseller na How to Win Friends and Influence People. Estilo ng may akda. Tinutugunan ni Dale Carnegie ang mambabasa sa tono ng isang motivational na tagapagsalita na binabalangkas ang mga diskarte para sa pag-aalis ng pag-aalala at pagkatapos ay ilarawan sila sa mga kwentong nakuha mula sa pananaliksik sa mga makasaysayang numero at mga panayam sa at mga sulat mula sa karaniwang mga Amerikano. Sinipin niya ang mga tulad ni Henry David Thoreau, Jesus, Horace, Eleanor Roosevelt, at Ulysses S. Grant. Ang How to Stop Worrying and Start Living is structured medyo tulad ng isang textbook na may 8 magkakaibang seksyon na nakatuon sa mga diskarte para sa pagtagumpayan ng pag-aalala. Minsan ito ay paulit-ulit. Halimbawa, ang Kabanata 2 at Kabanata 9 ay parehong nagsasalita tungkol sa pagtanggap. Ang mga Kabanata 12 at 15 ay parehong nag-aalala na nakatuon sa positibo. Sa pagtatapos ng bawat isa sa 7 seksyon sa aklat, nag-aalok ang Carnegie ng buod ng mga pangunahing punto na nakabalangka sa bahaging iyon. Ang 31 kwento sa huling seksyon ng aklat ay nagpapatibay sa mga tema na na-explore kanina. Pananaw ng may akda.
Si Dale Carnegie ay isinilang sa kahirapan sa Missouri, at naging isang kilalang may akda sa mundo at lubos na itinuturing na guro ng pampublikong pagsasalita. Ayon sa kanyang obituary sa New York Times, nagpasya siyang pumunta sa pampublikong pagsasalita habang nasa kolehiyo dahil naisip niya na makakatulong ito na maalis ang kanyang pakiramdam ng kababaan. 18 pagkatapos ng kolehiyo, si Carnegie ay naging isang tindero, pagkatapos ay isang artista, at nagsilbi sa army. Pagkatapos ay nagsimula siyang magturo ng pampublikong pagsasalita sa mga matatanda sa YMCA sa New York City. Sinabi ni Carnegie sa panimula sa aklat na nang makita niya na ang kanyang mga mag-aaral ay nangangailangan ng tulong sa paglupig sa pag-aalala, napagtanto niya na napakakaunting literatura na magagamit sa paksa. Kaya't nagsimula siyang magsulat ng sarili niyang libro, mag-interview, at manghingi ng mga liham mula sa libu-libong tao, at saliksikin ang makasaysayang record para sa karunungan sa pag-aalala. Dahil ang aklat na ito ay isinulat noong 1944, naglalaman ito ng bahagyang sexist at racist na pananaw na sumasalamin sa mga karaniwang pinanghahawakang pananaw at saloobin noong panahong iyon. Ang Kabanata 11 ay naglalaman ng isang nakakawalang saysay na pagtukoy sa mga kababaihan, at ang Kabanata 3 ay may kasamang komento tungkol sa mga kababaihan, ngunit hindi mga lalaki, na tumatanda dahil sa pag-aalala. Inamin ni Carnegie na sa pagsulat ng libro, karamihan ay pinag-aralan niya ang mga karera ng mga lalaki. Naglalaman din ang aklat ng isang kakaibang kwento tungkol sa isang itim na lalaki na nagsalita sa kanyang sarili mula sa isang lynching dahil tumanggi siyang mapuot sa puting Elwansek mob. Walang bagong impormasyon sa aklat na ito. Sa halip, nirerepak ng libro ang mga lumang katotohanan at inilalarawan ang mga ito ng matingkad na mga salaysay na may layuning magbigay ng inspirasyon sa mga mambabasa na ilapat ang mga ito. Dahil ang libro ay kumukuha mula sa iba't ibang mga pananaw at tradisyon, ang mga rekomendasyon nito ay maaaring minsan ay tila magkasalungat. Halimbawa, sa Kabanata 12, sinasabi ni Carnegie na ang pag-iisip lamang ng positibo ay makakaakit ng mga positibong karanasan, isang pahayag na walang batayan sa siyensya, habang sa Kabanata 4 at 18 ay binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkilos upang baguhin ang buhay ng isang tao. Sa kabuuan, ang pananaw ni Carnegie na ang individual na pag-iisip at pagkilos ay maaaring makalampas sa mga pangyayari, ay hindi hinihikayat ang pagsusuri ng hindi pagkakapantay-pantay sa istruktura at pakikilahok sa politika. Ang kanyang mga pananaw ay sumasalamin sa isang individual na saloobin sa pagpapabuti ng buhay na ginagawang mas mainam na tumuon sa positibong pag-iisip at pagsulong sa sarili kaysa, halimbawa, magtrabaho upang wakasan ang paghihiwalay sa edukasyon o muling isaayos ang tax code.